ang mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte. Kino-control daw ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico ang pondo ng bansa. Pero buwelta niko, inililihis lang ng bise ang issue para hindi siya madikdik sa kanyang mga kapalpakan bilang Education Secretary. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Derechahan ng pinangalanan ni Vice President Sara Duterte ang mga aniyay kumukontrol sa pondo ng bayan. Sina House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico. Sinabi yan ni VP Sara sa part 2 ng recorded video na inilabas ngayong araw, kasabay ng pagdinig ng Kamara para sa pondo ng Office of the Vice President sa 2025. Ayon kay VP Sara, noong 2023, nilapitan umano siya ng ilang miyembro ng Kamara at hiningan ng parte sa 5 bilyong pisong budget para sa pagpapagawa ng mga classroom. Hindi malinaw kung anong gagawin at kung para saan ang hinihinging parte ng pondo. Sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Sa budget naman ngayong taon, inilipat daw ng Kamara ang pondo na nakalaan dapat sa classrooms. Kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Ang mga akusasyon ni VP Sara ay may patunay daw na mga dokumento. Kabilang daw yan sa mga dahilan ng bise kaya siya nagbitiw bilang Education Secretary. Kaya hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Ang mga paratang ni VP Sara, tinabla ni Congressman Zaldico sa pagdinig kanina ng Kamara. Giit niko, paanong mangyayari ang sinasabi ni Duterte na kontrolado nila ng House Speaker ang budget kung dumadaan naman ito sa proseso. Hindi lang naman daw sila ni Romualdez ang bumubusisi niyan, kundi maging ang mahigit 300 kongresista at 24 na senador. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni VP Sara. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Dagdag pa niko, iniiba lang ni VP Sara ang usapan imbis na ipaliwanag ang kanyang budget at kung paano niyang ginastos ang pera ng bayan. Marami raw siyang isyong dapat sagutin. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga akusasyon ni VP Sara. Ayon naman sa palasyo, obvious na hindi totoong 2 tao lang ang may hawak ng pondo ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.